So ito, yung sunod mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Dito tayo kay Secretary, Ombudsman Boyeng Rimulya. Mga kababayan, si Ombudsman Boyeng Rimulya may binuko ngayon. Ano yung binuko, Kent, ni Ombudsman Boyeng Rimulya? Ganito po siya, mga kababayan. Kung napansin niyo po, no, sabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, yung mga video ni Saldico ay AI. Ombudsman Boyeng Rimulya ang nagsabi, yung mga video ni Saldico ay AI at hindi totoo. Pakinggan nyo, mga kababayan. Marami yung boses niya, parang masyadong, hindi, parang, ako lang, gusto, many parts of it, parang hindi ako masyadong at home sa mga ginagawa, sa mga sinasabi. But do you believe? Ang dami kasing cuts Alam mo yan, para maging acceptable yan, dapat yan, tuloy-tuloy. Dapat yan, walang putol. Dapat yan, yung ganun talaga, yung talagang offhand sinasabi na walang censorship. Pero pag ginitak mo yan, pero ka tinatago. Ano tinatago? Pero may do you believe them? Parang AI. Yung video, Kasi marami yung boses niya, parang masyadong, hindi, parang ako lang, gusto, many parts of it, parang hindi ako masyadong at home sa mga ginagawa, sa mga sinasabi. but do you believe? Ang dami kasing cuts Alam mo yan, para maging acceptable yan, dapat yan, tuloy-tuloy. Dapat yan, Kasi ganito ang ibig sabihin ni Boyeng Rimulya, mga kababayan. Kaya napag-isipan or napaghinala ang AI yung ginawa ni Saldico kasi dapat kapag nagsalita ka, tuloy-tuloy. Hindi mo na kailangang, alam nyo, ulitin ko mga kababayan. Katulad sa akin dito, kahit nagkandalit-chiletse yung ating topic dito, no? Kung ano-ano yung mga sinusulat ko dyan. Once na ako ay nasa isip ko yan, kahit pa ganyan kagulo, yung mga binilug-bilugan ko dyan na oras at topic, hindi ako malilito. Hindi ko kailangan magbasa. Mabasa ko man yung number 1. Number 1, ayan, ganyan. O number 2, tuloy-tuloy na yung salita ko kasi ako mismo may gawa. Pero kung ang script na yan ay gawa ng iba, binasa mo lang, alam mo na. Diba? Malalaman mo talaga, mga kababayan, kung ikaw mismo, na-experience mo yan, ikaw mismo, ganito yan, hindi mo kailangan script hindi mo kailangan ng script, mga kababayan. Ako, when I was, ilang taon ako nag-umpisa dito sa vlogging, 2019. No? Maraming salamat po, Ma'am Lynn Sudo. Thank you so much po sa iyo, Ma'am. 2019 akong nag-start ng vlogging. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, hindi na ako mauutal-utal magsalita. Minsan, nabubulol, minsan. Pero sanay na ako ito, mga kababayan. Meron na tayong hatapin sa isang video na kung saan si Saldico ay AI. Ito po mga kababayan. Ipapaliwanag mismo yan ng IT expert. Ito. Mga kababayan na Saldico AI. Ito. Mga kababayan, kilala niyo ba ako? Nakatanggap ako ng tawag mula kay Sara Duterte noon regarding sa DepEd budget. Inutusan akong bawasan ng quantity ng laptops at babaan na lang ang specs per device para mas makatipid. Hindi ko alam bakit niya yun ginawa. Pero ang sabi sa akin, dahil daw sa inflation ng mga electronic device. Diba? Kita niyo, mga kababayan. Dibang, maraming salamat po sa iyo, ma'am. No? Ito pa. Ayan. Sa totoo lang, mga kababayan, pag AI kasi, ganyan. Now let's talk about Saldico and his videos. Do you believe them? Parang AI Yung video, Kasi marami yung boses niya, parang masyadong, hindi, parang ako lang, gusto, many parts of it, parang hindi ako masyadong at home sa mga ginagawa, sa mga sinasabi. but do you believe? Tsaka ang dami kasing cuts Alam mo yan, para maging acceptable yan, dapat yan, tuloy-tuloy. Dapat yan, walang putol. Dapat yan, yung ganun talaga, yung talagang offhand sinasabi na walang censorship. Pero pag giredact mo yan, pero ka tinatago. Ano tinatago nila? Pero may mga binanggit si Saldico. Pero maraming bagay doon na may factual basis. That we're taking the lead on that. Siyempre, Like what, for example? ano yan, alam mo dito, yung mga fact-finding teams, they're all aware of that. And they're not setting aside anything. And they have no instruction to do anything like that. I don't even know many of them in the fact-finding teams. Pero I trust them with the job. This is an institution, Karen. It's not about me.
It's about how the institution acts on this problem. But for example, binanggit ni Zaldico na tinawagan siya ni former Budget Secretary Nina Pangandaman, humihingi ang Pangulo ng 100 billion pesos worth of projects. Allegedly, alam na ni Yusek Adrian Bersamin, di ba? Alam natin ang buong kwentong to. Iniimbestigahan ba ng Office of the Ombudsman, number 1, si former ES Bersamin, former Budget Secretary Pangandaman? Ongoing. Yes. Pati si Yusek Adrian. Ongoing. Yusek Trijev. Ongoing. Ano yan Actually, mga kababayan, yung mga sinasabi ni Zaldico, lahat nga doon sabi ni Boying, iniimbestigahan. Minsan, yung mga sinasabi at binubulgar niya sa vlog or sa video, hindi man siya vlogger, sa video, ay may mga facts, no? May mga totoo, may mga hindi. Kasi ganito yan, mga kababayan. Hindi porket AI yung nagsalita ay hindi totoo ang sinasabi. Ganito yan, mga kababayan, na sa AI kasi, pwede kang kumuha ng mukha, pero ako yung nagsasalita. Halimbawa, mukha ni Alden Richard, tapos boses ko. Ako yung nagsasabi. Ngayon, pag totoo, walang kamera, ako to. Pero kapag may kamera na at in-edit mo yan sa AI na magpa-subscribe ka dyan ng 500 pesos a month, no? Parang ang AI kasi, mga kababayan, ay isa siyang apps. No, ang AI kasi isang apps na ginagamit 'yan ng mga editor nito mga vloggers. Diyan, napansin niyo, mga kababayan, yung thumbnail thumbnail ni Coach Jarrett. Napansin niyo yung thumbnail ni Coach Jarrett? 'Di ba? Hindi kamukha nung mga panauhin. Halimbawa, si Zaldico, si Boying, nakita niyo yung mga mukha ng mga thumbnail ni Coach Jarrett? Di ba magkakaiba? Ganyan ang AI, no? Tapos nakita ninyo yung mga thumbnail ni Niolo, ni Niolo, na magugulat ka, may umiiyak, may nalulungkot, may gawa ganun, tapos ganyan. AI po yan. AI generated picture, no? So, alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, no? Maraming tawag dito, maraming tawag, mga kababayan, magagawa sa AI. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, hindi po porket nagsalita ay siya na. No? Wag po kayong basta-bastang maniwala, mga kababayan, lalong-lalo na katulad nito, si Mark Singer C. Ayan, wala ka, sinungaling ka. Di ako na yung sinungaling, ikaw na yung tama. Di ba? Ayan, halata naman talagang AI, especially nowadays, trending ang fake news. Buti na lang nauso na ang mga, sabi ni Ma'am Silpa Glory, vlogger na totoo. Yeah? Sa totoo lang, Ma'am Silpa Glory. Kaya nga, no, pasalamat tayo na binigyan kami ng platform to para matuwid yung mga baluktot na pinapakalat. Katulad niyan, ang ginawa nitong mga DDS na ang sabi nila, kay Digong daw ang project nitong Bukana Bridge sa Davao. Ganito lang, napakasimple lang, mga kababayan. Yung project na yan, no, sa administrasyon ni Digong, plinano yan. 2018. At ang tumanggap talaga dyan si Sara, noong mayor pa siya. Ngunit, mga kababayan, no, kung talagang porsigido si Digong at si Sara dyan, bakit pinaabot pa nila ng 2024 bago nila tinanggap? Just try to imagine, mga kababayan. Just try to think of it. Kung talagang porsigido sila sa project, 2018 pinagplanuhan yan. Di sana 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, bakit aabot pa ng almost 6 years? Diba? Sa totoo lang, mga kababayan, wala talaga silang balak dyan na ituloy yung project na yan kasi donation yan. No? Kapag donation kasi, mga kababayan, halimbawa ang China, pupunduhan yan 100 million pesos. And in Chinese won, di ko alam kung magkano, 7 million, or di ko alam kasi China ata is 7 peso per 1 million, 1 peso, 7 yuan. So ngayon, mga kababayan, kapag pondo kasi galing sa ibang bansa, halimbawa 100 million, no? Ganito, mga kababayan, sa 100 million na yan, pwedeng nakawa ni Digong yan ng 10 million. So, 90 million na lang yung 100 million. Ngayon, mga kababayan, kaya walang balak si Digong dyan kasi mapursigido siyang itayo yan. Bakit?
Kasi kung hindi niya itayo yan at gagawin yung ghost project at ibulsan niya ang pondo, hahanapin ng China yan. Mabubuko siya, mabubulgar siya. Kasi bakit? Ang China kasi, every administration, nag-change yan. Nagpapalit ang bawat administrasyon ng mga panauhin. Or kaya sa madaling salita, yung mga ambassador. No? Ambassador from the Philippines to China, nagpapalit kasi yan mga kababayan. Kaya ngayon, kapag donation yan, galing sa iba't ibang bansa, wala po talagang kadalasan tumanggap ng ganyang proyekto kasi wala silang mabubulsa. Pwede naman silang bumulsa, pwede silang kumupit, pero hindi kalakihan. Kaya wala silang balak nito. Imagine mga kababayan, 2018, plinano. Bakit 2024 na natuloy? Wala talaga silang balak. Pero kung dito sa Pilipinas yan, pag pondo yan sa DPWH, halimbawa 100 million, pwede nilang hindi gawin yan. Pwede nilang i-ghost project lang yan, tapos ilagay sa DPWH, completed. Kasi wala namang maghahanap. Bakit? Wala namang sponsor eh. Pera ng taong bayan, pwede nilang gawing ghost project yan. Tapos ang sasabihin, ganito yan. Siyempre, tapos na yung administrasyon ni Digong. O sino pa bang maghahanap? At sino pa bang tangang maghahanap dyan sa Davao kung nasaan ang tulay? Ang mga taga Davao, alam naman natin mga bobo yan. Kahit pakainin ng tae ni Digong yan, sasabihin nila matamis. Kasi bobo nga sila. Kaya po mga kababayan, walang balak, hindi nagpursigi si Digong, hindi niya pinursu na ituloy yung project na yan kasi wala siyang makupit. Pero kung ang project na yan ay mula sa DPWH na pwede mo namang ilagay doon completed kahit walang nakatayo, wala nang maghahanap. Bakit? Tapos na termino at sino pa ba na maghanap dyan kung ang mayor Duterte, ang vice president Duterte, ang vice mayor Duterte. So walang maghanap kasi nandyan pa sila eh. Diba? Alam niyo sa totoo na mga kababayan, kung ang mga Duterte mawawala dyan sa Davao, magugulantang kayo. Napakaraming mga sekreto dyan na mabubulgar. Kaya nga hindi nila halos mabibitaw-bitawan ang Davao, mga kababayan. Maraming maanumalya dyan sa pondo ng Davao City. Maniwala kay sa akin, mga kababayan. Kaya hindi nila mabitaw-bitawan yung Davao, maraming maanumalya dyan sa opisina na yan ng Davao. Try nyo, subukan nyo huwag patalunin ang mga Duterte. Kung sino ang nakaupo, naalala nyo ang Maynila? Nung umupo si Isko, pag unang session niya, unang upo niya, ang daming nabulgar, ang daming baho, ang daming nakakalkal. Kaya hindi nila mabitaw-bitawan yan, mga kababayan. Ganun po sila. 'Di ba? Ganun sila, mga kababayan. 'Di ba? So, yun ang sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kababayan, na AI po talaga si Saldico. Kasi bakit? Yung video hindi si Saldico tao yan eh. Kasi kung napansin niyo mga kababayan kung bakit siya AI, ganito yan. Unang video lumabas, mahaba na ang baba. Mahaba na ang liig, sobrang payat. Straight ang buhok, panot, walang kilay. Ngayon mga kababayan, may kilay. Ngayon mga kababayan, nung pang part 4 ng video, lumabas, tumaba na. Tapos, kumapal na ang buhok. Tapos nawala ang kilay. Tapos mga kababayan, di ba kung katulad nito, nagsasalita tayo. Ang ilaw, pag nasa taas, yung anino dito, gumagalaw-galaw. Kung ang ilaw nasa harap, ang anino sa likod, makikita. Pero napansin nyo walang aninong gumagalaw? Kahit mag-ring light ka mga kababayan, sa ganun kadilim na video ni Saldico, do you think walang anino? Diba? Ganun yun mga kababayan. Ay nako, mga kababayan, yun lang ang aking magiging reaksyon. Sa ngayon kasi mga kababayan, hindi porket may nagsasalitang ganyan, ay papaniwalaan po agad natin. Kailangan po nating alamin. Kasi, naalala nyo, di ba may mga nagpapalabas noon na si Digong daw nakalaya na, nakauwi na daw sa Pilipinas. Pero kung iisipin ninyo mga kababayan, yung mga video po, 2016, 2017, 2018, 2020, binabalik lang nila, pampalinlang lang. Na pampaakit viewers. Alam niyo naman mga raming bobong DDS na naniniwala rin. Biruin nyo, sabi nga nila, grabe ang 5 billion, no? 5 billion to 6 billions ang confidential fund ni PBBM. Yan ang pinakalat ng DDS. Tapos magtatanong ka,
Magtanong ka, sino bang nakakaalam na 5 billion ang confidential fund ni PBBM? Maskin ako nga, hindi ko alam kung magkano. So, paano nangyaring nalaman ng mga DDS? Di ba? Kasi kung i-research natin, magkano kahit sa Google, i-Google mo, magkano ang kabuuhang confidential fund ni PBBM? Hindi masabi ni Google. Pero ang mga DDS alam nila. Tapos minsan may marinig mo, 25,000 tons of gold binenta ni Marcos utos sa Bangko Sentral. Tapos pag tinanong mo, wala namang ganun kalaking 25,000 tons. 25 tons meron pa. Pero yung 25,000 tons, putang ina, ilang truck na yun? 25,000 tons, do you think ilang truck yun? Gaano ba kalaki ang Bangko Sentral na kayang mag-imbak ng 25,000 tons? Ganyan sila kabobo, mga kababayan. Ganon sila galing gumawa ng fake news. Diba? Katulad kay Sas Rugando, sabi niya, alam mo, may kleptomaniac daw talaga si PBBM. Kasi bakit? Wala daw kasing manakaw kasi donasyon, kaya ninakaw na lang, inangkin na lang, kini-credit grab na lang daw ni PBBM yung tulay. Bakit ba naisip ng mga DDS yan? Kasi nga, gawain yan ni Digong. Kaya si Digong hindi nag-pursue, kaya si Digong hindi niya tinuloy yung proyekto na yan, kasi wala siyang manakaw. Kaya para may masira lang, itong mga DDS, binaliktad nila kay PBBM. Ako nga, katulad ngayon, kay Bato. Diba? Nabalitaan ko, mga kababayan, si Bato tutulungan daw ng isa sa mga miyembro ng gabinete ni Digong sa China. Bali-balita ko, mga kababayan, kung nasaan si Baklang Sas, doon daw si Bato tatakbo. Saan ba si Sas ngayon? Nagkasama ni Maharlika, yung bakla. Balita ko, doon daw si Bato tatakbo. Mga kababayan. Alam nyo na. Diba? Siyempre, ganyan ang sinabi mo kasi kampi ka kay Bangag. Sabi ni Kura Kasibang. Alam nyo, dalasan sa mga DDS, ang papangit ng pangalan at apelido, no? Sabi ni Kura Kasibang, Diyos ko, ang pangit ng pangalan. Siyempre, ganyan ang sinabi mo kasi kampi ka kay Bangag at kurakot ng presidente. Magkano ba ang share mo? Bilyon din ba at bangag ka rin? O ano ngayon yung utos ng Supreme Court tungkol sa PhilHealth? Alam nyo, ganito yan mga kababayan, lalong-lalo na sa mga DDS. Yung PhilHealth na yan, wala kayong pakialam dyan. Bakit? Unat sa poll, may karapatan ka lang maghanap ng pondo sa PhilHealth kung miyembro ka. Pangalawa, unat sa poll, malalaman mo ang PhilHealth kung may pondo o wala kung nahospital ka. Ngayon, kung hindi ka nahospital, pangalawa, hindi ka miyembro, wala kang karapatang maghanap. Bakit, mga DDS? Tanungin ko kayo. Lahat ba ng mga DDS na naghanap sa pondo sa PhilHealth, miyembro ba kayo? Di ba? Mga bubo nga kayo, nagpipilhealth pa kayo. Ganun lang naman Hanggat hindi ka miyembro sa PhilHealth at hanggat hindi ka nagkasakit, wala kang karapatan maghanap. Ang may karapatan lang maghanap dyan ay yung mga miyembro sa PhilHealth at naghuhulog. Diba? Ganun yun. Ganun kasimple yun. Anong karapatan mo maghanap ng pera sa PhilHealth? Diba? Miyembro ka ba? Nagbabayad ka ba niyan? Ako nga, hindi ako naghahanap Bakit? Hindi naman ako naghuhulog sa PhilHealth. Diba? Kung miyembro ka sa PhilHealth, may karapatan ka maghanap. O kung hindi ka miyembro sa PhilHealth, huwag ka maghanap. Diba? Ganun ka-simple. Alam niyo, sa totoo lang, no? Yung pera-pera, pundo-pundo sa PhilHealth, buti nga nilipat yan Kung hindi nilipat yan, baka yan, pati yan nalimas. Naghahanap kayo ng pondo sa PhilHealth. Pero yung pera sa Parmali na inubos ni Digong, na dinahilan lang yung face mask na isang box 100,000, yung face shield na isang box 100,000, hindi kayo naghahanap. Bilyon-bilyon ang pera sa Parmali na kinita ni Michael Yang together with Digong kasabwatan nila na ang 1 billion na halaga
ng mga equipment sa kagamitan sa COVID, bininta ni Michael Yang ng 8 billion, 2 billion kay Digong, balik puhunan na yung the rest. Na? Bakit hindi nyo hanapin yun? Yung pera sa PhilHealth, kahit nilipat yan, pagkunin mo nandyan. Pero yung pera sa Parmali, pag hanapin mo, hindi mo na makita kung nasaan. Diba? Yan, mga DDS. Tanungin ko kayo, yung pera sa PhilHealth, pinoproblema ninyo. Pag hinanap ninyo, ang pera nandyan. Pwede nyo nga kunin eh. Pwede nyo naman kunin yan. Ang pera sa PhilHealth, hindi nawawala, nandyan, nilipat lang. Pero yung pera sa Parmali, pag tinanong mo na saan, hindi mo na mahagilap. Diba? Ganun yun. Ganun, napakasimple lang. Hanap ka ng hanap sa pera ng PhilHealth, nandyan lang yung 60 billion. Nandyan. Nawala ba ang 60 billion? Nandyan lang. Pero yung pera sa Parmali, nasaan? Hanap kayo ng hanap ng mga pera na nandyan lang naman, hindi naman binulsa. Yung sa Parmali, tanungin ko kayo, nasaan yung 47 billion at 11 billion pa? Makikita pa ba natin? Nasaan yung mga binayad sa Pogo na 2 billion a month? Nakikita nyo pa? Nasaan yung binayad ni Atong Ang na 600 million a month? Nakikita nyo pa? Pakisagot mga DDS. Nasaan yung sinabi ni Digong na nagbayad ang Pogo ng 2 billion a month? Kikita mo pa ba? Saan mo yan ngayon isagot? Sinong mag-audit niyan? Yung binayad ni Atong Ang, 647 million a month, a year. Asaan? Diba? Hinahanap ninyo yung PhilHealth ng pondo 60 billion, nandyan lang, binalik na. Ay, yung Parmali, hanapin namin, paano nyo ibalik ngayon? Alam nyo, minsan mga DDS, unahin nyo yung problema sa pamilya ninyo. Pinoproblema nyo yung pera sa PhilHealth na magkano lang naman ambag mo dyan, kahit sabihin mong 60 billion yan, ambag mo dyan, hindi pa umabot 5,000. Tanga, magkano lang ang PhilHealth a month? Diba? Ganun kasimple yan. Ang hanapin ninyo, nasaan yung pera sa DOH na pinalipat ni Digong kay Doke. Yung pera sa PhilHealth na nilipat ni Ralph Recto, binalik nandyan. Nakikita ninyo, 60 billion, di ba? Binalik. Ay, yung pera sa DOH na pinalipat ni Digong kay Doke sa Parmali, nasaan? Nakinabang ba ang tao? Sa face mask? Na isang suot mo, putol na? Nakinabang ba ang tao? Sa face shield? Na paghinga mo, babalik sa'yo ang baho ng hininga ninyo. Kasi naka-face shield ka. Hanap kayo ng hanap ng pera sa PhilHealth. Magkasakit ka muna ng malaman mo. Iuntog mo yung ulo mo. Pag nabiyak yan na nagkakrak-krak yan, magpa-hospital ka, tapos gamitin mo PhilHealth, malalaman mo. Yeah? Kaya nga ako, hindi ako naghahanap eh. Bakit? Hindi naman ako nagbabayad dyan. Hindi naman ako miyembrong PhilHealth. Diyos ko. Kayo mga DDS, itigil-tigil nyo yan. Naghahanap kayo ng pera sa PhilHealth, nandyan ang 60 billion, binalik na. Bakit hindi nyo subukan si Digong tanungin, saan ka galing ng bilyon-bilyon mong pera, 37 million lang salin mo? O anong sagot nyo yan mga DDS? Bakit si Digong nakabayad ng 1.6 billion sa dahig, samantalang 37 million lang naman ang kanyang salin? So paano nangyari yun? Di ba naghahanap kayo ng pundo sa PhilHealth? Ako, hahanapin ko. Bakit nagkaroon ng bilyon si Digong? 37 million lang naman ang kanyang pera sa salin. So, nasaan yung bilyon? Yan ang malaking question. Yung PhilHealth, tinanong niyo, nandyan lang naman pera, dilipat lang, tapos binalik na. Kasi kung hindi nilipat yon, nilimas na yan. So, yun po yun, mga kababayan.
Oh, pati tulay, pinoproblema na. Tingnan nyo yung mga DDS, sumasakit na yung mga ulo nila. Kasi alam nyo, ultimo, kahit bulbul ni Digong naiwan sa Malacanang, tas nawalis ni BBM, sasabihin, ay, bulbul ni tata yan. Putang ina nyo, yung bulbul na may lisa. Diyos ko, tinutubuan pa ng split ends. Yung bulbul ni Digong na nagka-split ends. Tapos nakita nila pinulot ni BBM, sasabihin, ay, bulbul ni tata yan, huwag mo angkinin. Putang ina nyo. Nangangamoy putik. Ha? So yun lang, mga kababayan. Yung ating live sa mga oras na ito. Ay, tama, matalino ang galaw ng PhilHealth. Na-save. Alam niyo sa totoo lang, kung hindi nilipat talaga yung pera ng PhilHealth, pati yung limas. Buti ngayon nilipat, nung binalik, nandyan buo. Problema? Yung Parmali nga, wala nang makikita kung nasaan. Antayin ninyo. Bubusisahin din yung Parmali. Maniwala kayo sa akin. Naku, patong-patong kaso nyo dyan. Ha? Kung sino ang nakakonekta dyan sa Parmali. So, yun lang, mga kababayan.